Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Wala na siya sa hulog. Iginiit ni Senator Ping Lacson na nagsimula ang tila hindi nila pagkakaunawaan ni Senator Rodante Marcoleta nang palitan niya ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF naming dalawa. Yung BFF, baliktad yun na BFF ha. Parang hindi niya matanggap na napalitan siya. Yun ang payag ni Lacson sa kanyang press conference. Kailan ba siya nag-press conference? May 6. Ngayon, sana maging BFF ulit kami na totoong BFF. There's always a proper time for that. G8 pa niya. Okay. Ako, opinion ko ito si Senator Marcoleta, tanggap niya ng buong puso na napalitan siya as chairman ng Blue Ribbon. Kasi that's reality sa Senado. Na once na napalitan ng Senate President, once na nagkaroon ng bagong majority, mapapalitan lahat. Palagay ko, baliwala kay Senator Marcoleta na napalitan siya na DRC chairman. Ang gusto lang niya, kahit sinong maging chairman, matumbok kung sino ang mga mastermind sa nangyaring karumal-dumal na pagnanakaw sa kaban ng taong bayan sa flood control scandal na yan. Kaya nung umupo na si Senator Lacson as chairman ng BRC, nakipagtulungan si Marcoleta. Wala naman akong makita na isa lang ang tumbukin ang mastermind. Kaya lang, nung si Lacson na ang namahala, at nung naipresenta na yung surprise witness na si Orly Gutesa, yun na. Doon na nagsimula ang kanilang pagiging BFF. Yun ang tingin ko. Hindi matanggap ni Lacson na mayroong surprise witness na ipresenta ni Senator Marcoleta. Kaya naging BFF na sila. Oh, what's wrong with the statement of Gutesa? Bakit kung walang kwenta si Gutesa na testigo, bakit ginamit ng ombudsman yung statement ni Gutesa sa pagsampa ng kaso kay Martin Romualdez sa Sandigan Bayan at pati sa Court of Appeals pag-apply ng freeze order? Ibig sabihin, makabuluhan si Gutesa. Si Lacson, instead na ipurso niya ang lead sa mga sinabi ni Gutesa, anong nangyari? Pinagdudahan. Kaya I beg to disagree sa pahayag ni Senator Lacson na ang pinagmulan sa kanilang BFF kay Marcoleta ay yung pagkapalit niya as BR chairman. No way. Tingin ko, isang professional na mambabatas itong si Senator Marcoleta. Ang iniisip lang niya ang kapakanan ng taong bayan. Ang iniisip niya, paano mapanagot ang mga mastermind sa karumal-dumal na pagnanakaw na ito sa kaban ng taong bayan. Maging BFF ulit kayo? Sa tingin ko, yes. Papayag si Senator Marcoleta, mag-BFF ulit kayong tunay na BFF. Anong kondisyon? Tumbukin kung sino ang totoong mastermind.
tawagin ang mga tao na mayroong lead na pwedeng matumbok. Sinabi na ni Senator Marcoleta yan sa Senado, sa sagutan nila kay Lacson. Pinangalanan niya, yan, dalawang tauhan ni Saldico, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Olaybar ba yun? Secretary Pangandaman, E.S. Bersamin, pinangalanan niya. Brave 18 Marines, pinangalanan, tawagin ang mga ito, pagsalitain sila sa Senado para matumbok natin kung sino ang mastermind. Kung gagawin yan ni Lacson, nako, magiging BFF sila ng totoo. Kung magkaparehas lang sana sila ng focus ni Marcoleta, tumbukin ang mastermind. Kung yan din ang focus ni Lacson, walang problema. Magkakaibigan sila ng totoo. Ang problema, sa tingin ko, magkaiba ang focus. Iba ang focus ni Marcoleta, I don't know kay Lacson. Kaya nga yan, nagbabangayan sila. Between dito, malayo si Marcoleta kay Lacson. Pinagmayabang ni Lacson, wala ka pa dito, lumalaban na ako sa korupsyon. Yes? Noong una, lumalaban siya. Ngayon, nag-iba. Hindi ko na maintindihan yung Lacson na ang taas ng pagtingin ko noon. Yung Lacson na ayaw tumanggap ng mga pork barrel funds o yung mga PDF, ano bang tawag doon. Ayaw niyang tumanggap. Nakakamangha. Tatlo lang sila, alam ko na hindi tumatanggap ng anong tawag yung pundo na yun. Miriam Santiago, Joker Arroyo, Lacson, ayaw nilang tumanggap ng mga pork barrel na yan. Ngayon, I don't know. Maleta ba ang issue? I don't know. Sayang na sayang. Sige, sana magka-BFF ulit sila. Pareha silang tumbukin ang mastermind para sa kapakanan ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa natabangan na mo og yero. So kuha na gid kayo mga dagko na gid og buslot. So malumpag na gid siya tungod kay sige naman og kaul. So mao na ni ang ilang pagpuyo, ilang kain. Sige, may itin po na na. Manangal niya kung gusto sa ginala na inom sa abo. Ay, dali ka mo. Ay, tumawag ka. Og mao na ni ang among gihatag nga yero. So makaatop na gid sila ang ante. Nay, tumatag na sin. Kami karakter sa mong balay. Wala yun. Kami nang hinabang. Kaya po ko. Wala yan. Og karon human na gid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Salamat sa Ginoo nga sa ilis mi og atop
ug sa nag-sponsor nga 25 na katuig nga sin nailisan gyud. So bansing ko nakatuig anti inyong atop. Oh, 25 na katuig kaya pa na. So nga naman ante sa bansing ko nakatuig wala mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli. Tungod daghan ang akong mga estudyante nga akong gisuportahan. O unsa na yung mga grade ante sa inyong estudyante? First year college, dayon graduating sa grade 12, Oh. grade 10, Oh. grade 6, grade dayon preschool. So daghan imong estudyante. Oh, So dito ra gid imong kwarta. dito ra gyud ang akong kwarta paingon sa akong mga estudyante. So salamat kayo ante. Pasalamat sa